Magandang hapon po Simula na po ng aming Bible study. Ang aming pag-aaralan po ngayon sa hapon na ito, ang pagpili ng Diyos kay Jesus. Yan po ay kukunin namin ang pag-aaral sa Biblia. At ang nagbabasa po ay walang iba kundi si Tatay Hugos. Basahin niyo po yung Deuteronomy 18:15. Yan. Diyan po natin titignan ang nakasulat sa Biblia sa pagpili po sa Panginoong Jesucristo. Ayan, babasahin na po ni Tatay Hugos. Deuteronomy 18 verse 15. Ayan po si Tatay Hugos po. Siya po ang aking tagabasa. Ayan. Yan po, no? Yan. Ang Diyos nagpapadala ng pabasahin. Opo, 18:15, Tayo Hugos. Ayun, Socho. Yung 15. Sige po, yan lang, 15. Mula sa inyo, si Yahweh ang iyong Diyos ay pipili para sa inyo ang isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Wala na po, hanggang doon lang. O sige. Ayun po, narinig niyo po. Ang nagsasalita dyan si Moises. Ang sabi ni Moises, ang Diyos pipili ng isang propetang katulad ko. At sa kanya kayo makikinig. Ngayon po, ipinaliwanag po ni Apostol Pedro yan sa New Testament. Kasi marami pong sekta ng reliyon. Nabasa ko po sa kanilang mga babasahin na yan daw pong 18 na yan, tumutukoy sa kanilang propeta. Pero hindi po paliwanag ni Pedro, tumutukoy po yan kay Jesus. Yan, babasahin po natin yung Gawa 3:22. Nakita mo na tayo, boss. Gawa 20 ay 3, 20, 21, 22, 23. Yan, pakibasa po. Ako na nga. Pakibasa po tayo, boss. Basahin po Opo, sige po. At na sa ngayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susubuin niya si Jesus, ang Kristong minirang mula sa noong una para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanya mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo ang Panginoon yung Diyos ay pipili sa inyo na isang propetang katulad ko. Sundin niyo ang lahat ang kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino ang hindi sumunod sa propetang yun ay iwawalay sa bayan ng Diyos at lilipunin. Ayan po, yung nandun po sa Deuteronomy 18:15 na sinasabi ni Moises na pipili ang Diyos ng isang propetang tulad ko. Ito po yung sa Gawa chapter 3. Ito po yung paliwanag ni Apostol Pedro na tinutukoy po si Jesus. Kasi meron mga reliyon kasi naglipa na po sa buong mundo na nagsasabi yung ulang iyan ay nakahukol sa kanilang propeta. Hindi po pinaliwanag ni Pedro
ang propetang tinutukoy walang iba kundi si Jesus. Maliwanag po, ano? Siyempre, kanino ka maniniwala, kaibigan? Eh, di kay Pedro. Apostol si Pedro ni Jesus eh. No po? Ngayon, sila pala ang binigyan ng tagapagligtas. Ngayon, meron pong batas na kalagay dyan. Anong sabi niya? Dapat pong makinig at sumunod kay Jesus. Ito po ay nakatukoy po sa mga Hudyo. Kasi si Moises Hudyo. Si Jesus pinanganak sa lahi ng Hudyo. Si Maria Hudyo. Si Jose Hudyo. Kaya si Jesus po Hudyo. Para sa mga Hudyo po yan. Hindi po sa mga Pilipino. Ngayon, paano nasawsaw yung Pilipino dyan? Layo-layo natin. Alam niyo po, meron pong nakasulat na kasaysayan. Itong mga Hudyo, tinanggihan po nila si Jesus. Ano po, yan ay mababasa naman natin sa Roma 11. Yan, babasahin po na Tatay Hugos, ang ating tagapagbasa. Ano po? Diyan po sa babasahin ninyo, si Apostol Pablo naman nagpapaliwanag. Paano tayong mga Pilipino, lalo na dito sa Tondo po ito, ano? Paano tayo nasawsaw dyan? Kasi ang pinag-uusapan, yung mga Hudyo sa Israel. Ano po? Hindi tayo. Pero nasawsaw na po tayo ngayon dito sa pinag-aaralan natin. Ano po? Yan. Tatay Hugos, basahin mo yung Roma 11. Ano po? Mula sa 26 hanggang 30. Yan. Babasahin po ni Tatay Hugos. Ano? Basahin na. Oh. Sa paraan ito, maliligtas ng buong Israel tulad ng nasusulat. Nagmumula sa Sion ang tagapagligtas. Papawin niya ang kasamaan sa laing ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawis ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita. Sila'y naging kaway ng Diyos at kayo na sa mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanya mga kaloob at pagtawag. Noon kayo'y mga hintil ay hindi sumunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap na habag ng Diyos nang sumuway sa mga Hudyo. Ayan, ano po, binasa po, ano? Sa Roma 11:26 hanggang 30. Pinakita po ni Apostol Pablo na itong mga Hudyo po, sila po talagang binigyan ng tagapagligtas, hindi tayo Pilipino, ha? Lalo na dito sa Tondo. Huwag kayong mangarap, ano? Pero dahil tinanggihan po nila, dahil tinanggihan nila si Jesus, naging kahaway sila ng Diyos. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa kanila, nabaling na po ngayon sa atin, tayong mga Pilipino. Tayo po yung tinatawag na hentil ni Pablo. Ano po? Dalawa lang yung tao sa mundo, Hudyo at hentil. Nagkataon yung Hudyo, matigas ang ulo. Ayaw nila kay Jesus. Ang ginawa ng Diyos, ipinasa si Jesus sa atin. Mga hentil, Pilipino, taga-Tondo. Diyan tayo ngayon nasama.
Ngayon, yung batas doon, ang sabi niya, pakinggan nyo si Jesus at sundin nyo si Jesus. Yung batas na yon, hindi lang umiiral sa mga Hudyo, umiiral din sa mga Hentil. Okay? Ngayon, tayong mga Hentil po ngayon na nakinabang ano? Ngayon, pinag-uusapan na natin tayo na. Iwan na natin yung mga Hudyong matitigas ang ulo. Huwag natin tularan yon. Kasi magagaya tayo sa kanila. Galit ang Diyos. O ikaw ba, kaibigan, gusto mong magalit ang Diyos sa'yo? Dito, tularan mo yung Hudyo. Sigurado, magagalit ang Diyos sa'yo. Pero kung ako tatanungin mo, sundin mo si Pablo. Amen ba? O, sagot po kayo. Amen ba? Amen. Yeah, sumagot po sila. Naniniwala sila kay Pablo. Ano po? Ngayon, tayo pong mga Pilipino ngayon ang nakinabang. Alam niyo po, yung bigyan ka ng isang pakinabang. O, tanungin ko po kayo, pag mayroon pa pumunta sa inyo, binigyan kayo ng regalo, masaya ba kayo o malungkot? Masaya po. O, masaya. Masaya. Siyempre, bibigyan ka regalo. Ang regalo po na binigay ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Bakit po si Jesus? Okay, babasahin natin. Galacia. Dalawa. Ayan. Basahin po ni Tatay Ogos yung Galacia 2:15-16. Yan. Yan, basahin niya po. Kung ano ang estado natin sa harapan ng Diyos. Sino tayo sa harap ng Diyos? Kaya wag po tayong maging mayabang sapagkat meron po sukatan ng Diyos. Ano po? Yan, malalaman na natin ang ating estado ngayon dito sa Panginoon Diyos. Ano po? Galacia chapter 2, verse 15 and 16. Babasahin po. Oo, sige, pakibasa na po. Kabing nga pinanganak na Hudyo at hindi makasalanan. Hintil. Business. Kayo magpaman, alam namin ang tao ginapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Isus Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Tuloy po, tuloy. Kaya kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang walang sala sa pamagitan sa pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamagitan sa pagsunod ng kautusan sa kautusan. Yan, hanggang dyan lang po. Maliwanag po, sabi ni Pablo. Si Pablo po, Hudyo, lahi ng 12 tribes of Israel, ng Benamita. Pero si Pablo, ginamit ng Panginoong Yesus para sa ating mga Pilipino. Ano po? Kaya sabi niya, tayo pong mga Pilipino, ang tawag ni Pablo, makasalanan. O kaya sabi ko kanina, wala pwedeng magmayabang sa atin eh. Kasi lahat tayo makasalanan. O anong ipagyayabang mo ngayon? Lahat ng Pilipino makasalanan. Sige, magmayabang ka. Pare-pareho lang tayo eh. Sa paningin ng Diyos. Ano? Pero sinabi ni Pablo, sumampalataya sila, Hudyo. At tayo rin, sasampalataya tayo ngayon kay Yesu Kristo para yung kasalanan po natin mapatawad. Wala kasing pwedeng magpatawad ng kasalanan natin kung hindi ang Panginoong Yesu Kristo sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya ayon kay Apostol Pablo upang mawalang yung kasalanan po natin. Tanggalin lahat. Kasi sabi niya, makasalanan tayo. Pag sumampalataya tayo kay Jesus, lahat ng kasalanan natin burado. Walang ititira ang Diyos kahit konti. Ano po? May formula po yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi niyo,
ni Pablo, kahit to Diyos siya, ay sumampalataya kami kay Jesus. Kasi ang batas, makinig at sumunod kay Jesus. Oh, batas sa Hudyo, batas sa Pilipino, batas sa lahat yan. Hindi po tayo pwedeng mamili, ano? Para mapawalang sala tayo. Ano? Yung pagtanggi ng Hudyo, problema na po nila yon. Di na natin problemahin yon. Dahil nasa atin po ngayon na baling ang pag-ibig ng Diyos, tayo po yung binigyan ng regalo. Sabi ko nga, pag binigyan kayo regalo, masaya kayo, ano? Ang regalo po sa Biblia, alam niyo po ba kung sino yung regalo ng Diyos sa Biblia? Si Jesus. Yan po ang regalo ng Diyos sa ating mga tao. Kaya po tayo nagdiriwang ng Pasko. Okay, baka sabihin nyo, Agosto pa lang, brother. Bakit may Pasko na? Mas magandang mas maaga may Pasko. Anong gusto mo? December 31. Kaya ngayon lang po, mag-practice na tayo mag-celebrate ng Christmas. Talagang hindi na natin mapipigil yan. Ang diwa ng Pasko is kapanganakan ni Jesus. Kailan nangyari yon? Nang ipinanganak ni Santa Maria. Ano po? Ipinanganak ni Santa Maria sa laman. Ang tawag po sa kanya Jesus. Kaya ginawa ng mga apostol noon, nung sila po ay nangaral na, wala silang ginawa kundi ipangaral si Jesus sa mga tao. Ayon po sa Gawa chapter 5 verse 42. Ayan, basahin niyo po ano? Gawa 5:42. Babasahin. Opo. Sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ayan, ano po? Nakita niyo po? Ang ginawa nila Pedro, araw-araw po, nagbabahay-bahay sila, nangangaral, at saka sa mga templo. Anong pinangangaral nila? Isa lang. Ang pinangaral po nila, si Jesus, siya ang Kristo. Ano po? Wala silang ginawa, wala silang dinagdag. Si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Yan po. Kaya may Pasko. Kung walang Pasko, walang tagapagligtas. Tandaan mo. Kung wala kang Christmas, kaibigan, isipin mo na. Kailangan magkaroon ka ng Christmas. Pag wala kang Christmas, wala kang tagapagligtas. Christmas means Christ's birth. Okay? Ngayon, kanino natutunan ni Pedro ito? Itong si Jesus siyang Kristo. Siyempre, meron nagsabi kay Pedro, bakit niya ginagawa ito? Bakit niya pinapangaral na si Jesus ay siyang Kristo? Ating alamin ngayon kung kanino niya nalaman. Ano pa? O tayo, Gos, Mateo. Mateo chapter 16, verse 13, 14, 15, 16, 17. O yan, hanggang 17 lang. Ano pa? Diyan natin malalaman kung sino ang nagturo kay Pedro. Kasi si Pedro po, tao pong walang pinag-aralan, mangingisda lang sila noon eh. Ano po? Mangingisda. Pero bakit niya nasabi na si Jesus ang Kristo? Dito malalaman po natin kung sino nagturo sa kanya. Sa Mateo chapter 16, 13 hanggang 17. Ano po? Babasahin ni Tatay Ogos. O Tatay Ogos, nakita mo na ba? Makita na po. Sige po. Pag-ibasa niyo po. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong siya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan,
ng tagapagbautismo. Sabi po na naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sinabi niya sa kanya si Jesus, pinagpalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito hindi hinayag sa iyo ang sino man tao kundi ating Ama na sa langit. Amen. Ayan po yan pong ebidensya. Nangaral sila Pedro, sinabi ni Pedro, ang Yesus na ito siyang Kristo. Ngayon ang tanong, sinong nagturo sa kanya? Ito po ang ebidensya. Ang nagturo kay Pedro na si Yesus ang Kristo, ang Diyos Ama mismo sa langit. Kasi po, ang Diyos Ama sa langit, apostol niya po si Pedro kay Kristo. Ano po? Kaya ang Diyos nagpapahayag po sa mga apostol ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yan po ay isang iwagayan na ipinahayag ng Diyos kay Pedro. Kaya tayo pong mga Pilipino dapat tayo magsaya. Bakit? Meron tayong Kristo na sinabi ng Diyos, hindi ng tao. Sabi po, hindi inahayag sa iyo ito ng tao, Pedro, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen. Isipin niyo po, nasa langit ang Diyos, nagsalita sa kay Pedro, nasa lupa. Yung salita ni Pedro, salita ng Diyos. Kumbaga, ginamit lang po yung bibig ni Pedro upang magsalita. Po? Kaya salamat sa Diyos, tayong mga Pilipino. Meron tayong tagapagligtas. Amen. Amen. Sino bang tagapagligtas natin? Di walang iba kundi si Yesu Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay, ang sabi ni Pedro. Ano po? Ikaw kaibigan, kapag nanonood ka nito, walang hokos-pikos dito, walang pandaraya, Kita nyo po, pinababasa ko kay Tatay Yogos, bawat talata. Baka sabihin nyo po, mandaraya ako. Kaya ang ginagawa ko po, pinababasa ko sa kanya. Kung magdadaya mo siya nang bahala, siya nagbabasa Pero wala po siyang dinadaya. Bakit? Nagbabasa siya. Ito po yung Biblia ginagamit niya. Tayo, tas mo kay Biblia mo. Ayan. Yan nyo po May Biblia siya, magandang balita Biblia. Meron po akong magandang balita Biblia rin. Nakikita ko po yung binabasa niya. Ngayon, kung babaguhin niya yung sinulat, nakasulat doon, malalaman ko po kasi nagbabasa rin ako. Kaya lagi ko pong payo sa inyo, magbasa rin po kayo ng Biblia. Magbasa rin po kayo ng Biblia. Para hindi po kayo maloko ni Satanas. Ito po, makikita nyo, pagkikita ko po yung mga kasama ko ngayon dito sa Bible study. Ito po. Ayan. Ayan po, may mga kabatahan po, Maganda po yan, habang bata sila, natututo na sila sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang po sa mga matatanda, Ayan, iikot natin uli, para makita nyo po. Yan. Ako po, si Tatay Yogos po ito, nung unang ko siyang makilala, inoffer ko po ang Bible study, hindi po siya tumanggi. Ito pong bunga, kada Sabado ng hapon, may Bible study kami rito. Siya po lahat ng yung mga anak niya at apo. Ayan. Kapitbahay. Tinatawag niya po para magsalo-salo po kami sa pagkain espiritual. Kasi po yung salita ng Diyos ay pagkain pang espiritual. Ano po? Lagi nyo tatandaan niyang kaibigan. I-share mo sa iba ang video ito. Malay mo, yung nagdidilim nilang isip ay magliwanag sa pamamagitan ng
salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Nagtapos na po kami sa aming Saturday o Bible Study ngayong hapon. Aawit naman kami ng Diyos ay pag-ibig. Kaya kami po, umawit muna kami bago kami magpasalamat sa Diyos. Ano po? Kailangan lagi nating inahawitan ng Diyos. Kahit pangit po ang mga boses natin, pero pag ang Diyos ang inahawitan natin, ang Diyos po ay nagagalak sa atin. Hindi po parang tao. Ang tao po sasabihin, sintunado ka. Tao po yun eh. Pero ang Diyos hindi po sasabihin na sintunado ka. Ano po? Kundi napapupurihan siya sa pamamagitan ng ating mga tinig. Ang awitin po namin ay Diyos ay pag-ibig. Ano po? Yan. Sige, awitin po natin Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig ang siyang tumukan sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagduro sa ating buhay. Ng gintong araw at pag-asa, pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawi kailan pa man sa puso. Tayo isa lamang kahit na tayo magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Kapit sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo Nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon binigay mo sa amin. Minsan pa, tinuruan mo po kami ng katotohanan ng hula sa Deuteronomy tungkol kay Jesus ay nireveal ni Apostol Pedro, ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayon na nakinig ng Bible study, maging mga bata man po, na sana lumaki silang bata na pagdating ng araw, kalulugdan mo sila, Panginoon. I-bless mo po ang sambayan ni Tatay Yogos. Siya po ang pinakapangunay karakter dito. Ano po? Ang kanya pong mga anak, po, manugang, at ang kapitbahay nila si Sister. Ano po? I-bless mo po ang bawat isa. Bigyan mo sila ng payapat maimbing na tulog sa gabi. At habang natutulog po sila, Panginoon Diyos, ingatan mo po itong lugar nila. Ilayo mo sa anumang uri ng kalamidad. In Jesus' name, hallelujah. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Gisingin mo po sila bukas. Taglay ang panibagong buhay at lakas nagmumula sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. God is good. Good. All the time, kanyo. Okay. Yan. God is good. All the time. God is good. Amen.
Natapos na naman po ang aming home Bible study ngayong hapon ng Sabado.